Gabi po sa inyong lahat. Sa mga araw na ito ng oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay, iisa ang ipinapahayag ng liturhiya ng ating simbahan. Buhay si Jesus. At siya ay buhay na nasa ating piling. Ngunit ang ebanghelyo pong ating napakinggan ay kakaiba. Bakit? Sapagkat ito'y hindi po nagsimula sa saya. Sa katunayan, nagsimula ang ebanghelyo sa matinding kalungkutan. Kalungkutan ng dalawang alagad na naglalakad palayo sa Jerusalem, palayo sa kanilang nakigesnan, palayo sa kanilang pinaghugutan ng pag-asa, palayo sa lugar na sumira ng kanilang pangarap, palayo sa isang kwentong akala nila ay tapos na. Bit-bit nila sa madaling salita ang sang mabigat na puso. Kaya nga di ba mababakas natin sa kanilang salita habang nagpapaliwanag, ang akala pa naman namin, siya ang magliligtas sa amin. Pero nawasak ang lahat ng ito nang unti-unting makita ng kanilang mga mata, pinahihirapan ang Panginoon. Ilang beses na rin ba nating nasabi yung mga sinabi ng dalawang alagad patungo sa Emmaus? Akala natin gagaling na yung mahal ko sa buhay. Akala natin may solusyon na doon sa problema. Akala ko dindingin niya yung aking panalangin. Akala ko. Pero hindi naman nangyari. Pero hindi naman pala. Kaya ngayong gabing ito, ano po yung itinuturo sa atin? Una, sa gitna po ng ating pagkadismaya, lumalapit si Jesus. Habang sila'y naglalakad, may isang taong lumapit, nakilakad, nakisabay sa kanila. Hindi nila alam, yun pala ay si Jesus mismo. Alam niyo, nakakatuwa yung sabi ng mga Bible scholars. Dalawa daw yung dahilan kung bakit hindi nila nakilala kagad si Jesus. Una, ang Emmaus ay ilang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Kung ating titignan, para po itong antipolo, east side, na kung saan dahil patungo po sa east, ang araw ay hindi daw po doon bumababa sa kabila. Kaya kung sila ipapatungo po sa east, natatakpan daw po sila ng araw. Kaya madilim. Hindi lamang yung kalooban, madilim din yung paningin. Pangalawang dahilan, hindi daw nila kagad nakilala si Jesus sapagkat mugtong-mugto yung kanilang mata. Kagaya ni Maria Magdalena, hindi nakilala ang Panginoon sapagkat puno ng luha yung kanyang paningin. Kaya yung paningin, pinalabo ng kalungkutan ng kanilang luha. Pero sa ganitong pagkakataon, dumating ang Panginoon, nakisabay, nakilakad, na parang gustong sabihin ni Jesus, sa malungkot na inyong pinagdaraanan, nakikisama ako. Nakikilakad, nakikisabay. At baka nga ngayong araw na ito rin yung paanyaya sa atin ni Jesus. Anak, manatili ka sa aking piling. Makinig, lumapit, magkwento. Kaya nga, di ba pansinin ninyo, when Jesus engaged to a conversation, yung dalawang alagad na malungkot, biglang nagbukas ng kanilang puso. Mababakas natin yung kalungkutan. Ang akala pa naman namin, siya ang maghahango sa amin. Na kung ating titignan, ang Diyos daw po, hindi lamang nakikisabay, hindi lamang nakikilakad. Sabi pa nga po ng isang Bible scholar, noon daw po nagtanong si Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? Hindi ibig sabihin, hindi niya alam yung nangyari. Pero that is Jesus' way of telling these two disciples, open your hearts. Tell me what bothers you. Hindi ba sa buhay naman natin, hindi naman madaling magbukas ng puso sa isang idayuhan. Hindi naman madaling magbuwento ng nilalaman ng ating puso sa isang hindi kakilala o estranghero. Pero kapansin-pansin, hindi nila kilala ang nakisabay sa kanila, nagbukas ng damdamin ang dalawang ito. Alam niyo, ganyan po yung nangyayari sa misa, na namimiss o hindi na naramdaman ng mga taong hindi nagsisimba.
Kung inyo mapapansin, yung nangyari po sa daan sa Emmaus, parang structure ng Eucharist. There are two parts. Sa misa, ang unang bahagi, ang Diyos ang siyang nagsasalita. Ang Diyos ang siyang magpapaliwanag. Kaya nga, di ba, anong sabi po ng dalawang alagad? Kaya pala nagdiringas yung ating kalooban habang nagsasalita siya, sapagkat si Jesus pala yun. At yung pangalawang bahagi ng misa, ang hapag, the liturgy of the Eucharist, the liturgy of the Word. At alam ninyo, ito po yung namimiss ng mga taong hindi nasimba, na nangungusap ang Diyos pagdating sa misa. Na parang pwede rin nating sabihin, kaya pala nagdiringas yung ating puso habang nakikinig sa Kanya. Alam nyo, malimit ko po yan ipinapaalala sa ating mga lektor. Sabi ko sa mga lektor natin, hindi lang dapat best foot forward pag nagbabasa. Hindi lang dapat, nandun yung sikat na ikay nagpapahayag. Hindi. Paano ka makakapagpahayag kung hindi ka naghanda? Paano magdiringas ang puso ng mga tao sa pakikinig kung mali-mali yung binabasa? Kaya pansinin po ninyo, sa bawat pagdiriwang ng misa, parang daan patungo sa Emmaus. Kaya pala parang may nangyayari sa kalooban ko habang nakikinig ako, sapagat ang Diyos pala ang nagsasalita. At yung pangalawang bahagi ng Eucharistia, the liturgy of the Eucharist. Hindi ba matapos i-explain yung kasulatan, ang sabi ng dalawang alagad, you stay with us. Pumayag naman si Jesus dahil maggagabi na natili at doon naghati ng tinapay. At ano sabi ng dalawang alagad, nakilala namin siya on the breaking of the bread. Ang ganda, di ba? Na alam po ninyo, ito po yung namimiss ng mga taong hindi po nasimba. Una, ang Diyos ang siyang nagsasalita. Ang Diyos ang siyang nagpapaliwanag. At pangalawa, ang Diyos ang siyang nag-aalay ng kanyang sarili. Kaya alam ninyo, paalala, dun sa mga magpasa hanggang ngayon, nagsisimba pa rin sa online. Aba, wala ng pandemya. Yung nasanay pong magsimba sa online, sige, paano ka makakatanggap ng komunyon sa TV? Kaya yun po yung dalawang nangyayari. Sa misa, hindi lang tayo ang nagsasalita. Sa misa, nagpapahayag ang Diyos. At ang goal ng unang bahagi ng misa, pagdingasin yung ating kalooban. At sasabihin natin, kaya pala maiyak-iyak ako. Hindi dahil sa lektor na nagsisimba o nagpapahayag. Kaya pala maiyak-iyak ako, ang Diyos ang nagsasalita. Pangalawa, sa liturgy of the Eucharist, yung Diyos na nagsasalita, nagbibigay ng kanyang sarili. Abay, mantakin ninyo, yung Diyos na ating nilalapitan, siya pala ang mas lumalapit sa atin. Alam nyo, kaya ito po yung homily ko ngayon, sarado po yung ating opisina. Talagang ang Diyos, gumagawa talaga ng paraan, kapag po kinakailangan po niyang paalalahanan, tapikin, sabihan, ang isang anak na nawawalay sa kanyang pagmamahal. Hinahanap ko nga ngayon parang wala naman siya ngayon. Kasi po kayo na may nagpamisa. Hindi niya ako kilala. Taga Gomez lang. Pero alam niyo, wala naman siya dito, hindi man siya kakilala. Sabihin ko rin, sabi niya, kaya hindi po ako nagsisimba. Alam ko po, makasalanan ako. Sabi ko, alam mo, mas dapat kang magsimba. Bakit? Dahil tanggap mo na mahina ka. Tanggap mo na may kulang sa'yo. Kaya alam po ninyo, napaka-powerful ng Eucharistia. Yun nga lang, hindi ko alam, Nag-usap kami kanina, wala naman siya ngayon, nangako siya. Sige, Father, magsisimba po ako. Wala naman din siya. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang,
ng muling pagkabuhay ni Jesus, lagi natin tatandaan sa panahon ng pagkadismaya, sa panahon po ng ating matinding kalungkutan, nakikilakbay si Jesus. Sumasabay sa ating paglakad at nagtatanong, ano bang gusto mong ikwento sa akin? Ano bang gustong ibahagi mo? Buksan ang ating puso kay Jesus at sabihin sa Kanya ang bawat mabigat na ating pinagdaraanan. Nang sa gayon, kapag siya naman na nagsalita, mapupukaw yung ating damdamin. Kapag siya naman ang nagbigay ng sarili, makikilala natin siya at sasabihin natin, kaya pala. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, alam niyo, huwag po kayo kagad magagalit. O huwag po nyo kagad iisipin yung mga taong hindi nasimba na sila'y masama, na sila'y hindi mabuti. Kagaya po nung nakilala ko kayo ng hapon, ang tanging dahilan niya, nahihiya po ako, marami po akong kasalanan. Kaya po, siguro, tayong mga nagsisimba, tayong palaging laman ng simbahan, sa pamamagitan ng ating karanasan, maanyayahan natin ang mga taong hindi pa nakikilala si Jesus. Nang sa gayon, kagaya ng mga alagad, tayong mga nakarinig sa Panginoon, makikilakbay sa kanila, makikilakad, magtatanong, at sila magbubukas ng puso. Nang sa gayon, kanila ding masabi, kaya pala, kaya pala, kaya pala nagdiringas ang aking puso, ang Diyos ang nagsasalita. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ipagdasal pa po natin ang ating pamayanan. Napupuno ang ating simbahan, pero kung ating titignan, mas marami ang hindi pa nagsisimba. Mas marami ang hindi pa nakakakilala kay Jesus. Nawa sa patuloy nating pagsusumikap, sa patuloy nating pagdadasal, marami pa tayo mga kaparokya ang siyang maanyayahan nang sa gayon, hindi lamang makapagsimba, kundi makapagbukas din sila ng puso kay Jesus at makilala at masabi rin nila, kaya pala, si Jesus ang nagsasalita, si Jesus ang siyang nagbibigay ng kanyang sarili. Amen.